meron ka ba? Yeah, I have nung I think kasi you mentioned, Che, hindi mo at first alam yung fem to fem. So when it kind of got, parang lumabas na may ganun talaga. Like, how did you guys feel? Like, was there confusion or Wala. ano? Joke lang. No, parang confusion ba na, ay, may pala, totoo ba silang tipo, ganyan, kasi hindi sila presenting as a guy, ganun? I'm just curious. Hindi ako nagulat. Kasi, nung ano pa ako, nung high school ako, parang meron parang sabihin na natin parang MU. Tapos babaeng-babae din siya eh. Tapos nakakwentuhan ko siya na parang yung lahat din na naging ex niya, kapareho niya. So, hindi ako nagulat. Tapos, bata pa lang ako, bago pa lang yung mga Friendster and Facebook, nag-join ako talaga ng mga community ng LGBT. Meron dito dating group, pangalan Les World. Alam ko nag-e-exist pa yun, pero hindi na ako active. Tapos may mga parang group chat doon ng lahat ng mga kinds ng Timo. Tapos may mga nakaka-chat na talaga ako na na mga fem, ganyan. Dati. Ewan ko lang kay Cheche. Meron siya. Diyan, dapat mas nauna ka nga sa expose kasi diyan parang lahat meron eh. No, actually hindi. Wala. As in, I think in-open up ko to kay Zan before na, as in, inas ko pa nga ata siya nun eh. Kasi, sa partner mo lang. Like, sa partner lang ni Mika ko nalaman na may ganun. Really? Yes. Parang, kasi sa Pinas, hindi, nung nandun ako, hindi siya like open or siguro ako hindi ko nakikita na may ganun. Kasi wala akong nakikita na babae sa babae na mag-holding hands. Parehas babae tapos magkahaba yung buhok, nag-holding hands. So, alam mo yun, parang hindi ko yung nakita sa Philippines. And then, nung napunta ako dito, and then I met Zan, and then I was in Zan's world, tapos, yeah, like, sa inyo ko lang nalaman talaga na ganon, like, na meron palang girl to girl. Sometimes, in-ask ko nga si Zan, like, parang, sino yung sino yung acting like as a guy? Ganon. And then, ano sasabihin ka? So, I was gonna, sige, continue. Mamaya na. No, yun nga, like, sabi ko lang, sino yung acting like as a guy? Kasi, like, parehas kayo talagang, like, alam mo yun, like, talagang, like, girl to girl. So, ako, parang, siguro, like, curious nga. Right? Kasi, talagang, ang tawag dito? Si Mika, naka-eyelashes pa, ganyan. Tapos, alam mo yun, tapos talagang, parehas silang, so, talagang ina-ask ko si Zen, sobrang curious ako. And then Zen was just explaining to me na just something na, yeah, it's just really like understanding between them. You know, it's like, walang katulad like sa atin. Kasi sa atin, sa amin kasi it's so obvious kami yung guy, right? And then sila yung girl. Ganon. Mas sabihin ka, go ahead. Just going back to that comment, kasi I think, with our community right now, yung mga femmes, yung fem to fem, I've read a few na na-offend pala, hindi naman ako na-offend, pero speaking on behalf of them, some are offended when someone asks na, sino yung guy sa inyo? Like, pag dalawang fem, kasi you can see naman na walang guy, di ba? Ganun, or walang acting as a guy. Yeah. So, yeah, that's something new din. Okay, so that's good to know kasi actually that's really been my question na parang like who's like so, bawal ka daw magtanong, wag mo nang tatanong pala. Wag mo nang tanungin na ganun. Kasi sa kanila or sa ikaw, you're fine. I personally, I don't get offended, pero I've read a lot na din na they do get offended kasi parang we're femme presenting, like super girly. Okay. So when you ask that to us, parang nakaka-offend kasi wala nang mukhang guy, tapos tatanungin mo yun. Tapos yung parang reference nila is if you see a chopstick, do you ask whichever one is the fork or the spoon when they're both presenting as a chopstick? Parang ganon. So, yeah, okay. side note na. Paano namin itatanong sa inyo kung sino yung nagda-drive ng isang relationship? I think it's parang
sino yung mas dominant, ganun. Kasi even with me and my partner, it depends. Kung tatanungin mo yun sa amin, ang sasagot namin, it depends. Kasi may mga parts sa relationship na mas dominant ako. Buti na lang pala, hindi ko sa'yo tinanong, kay Zen ko lang tinanong. Hindi, I don't get offended. Pero Ah, yun nga, nabasa ko lang, tsaka nakita ko lang din sa TikTok. okay. Pag nagbabasa ko ng comments na, So, ganun lang dapat namin tatanungin. Like, parang, who's more ganito, ganyan. or sino yung, hindi ko alam kasi yung specific term. But actually, yeah, that actually makes sense. Kasi nga, like, wala lang, ano yan? Guy presenting. Yeah, like, hindi. Tapos tatanungin Learning mo, yun, "Oh, learning, Thanks for opening our mind for that, Kasi, Yeah, yeah, actually, kasi- like, ako, no idea talaga ako. Because I heard that, I heard yung comment mo, yung question mo kanina. Sabi ko, maybe, hindi pa na-open up yung ganun. Yeah. Pero harder ba siya? Ano yun, Hard. sorry? Mas parang yung pag sa relationship ba with femme to femme, parang tingin mo ba it's harder than a normal na, yung let's say, typical na lesbian to femme na relationship? Harder ba siya? Sometimes. Diba same kayo ng needs? Oo. I think yung compatibility na yung yung comes into the relationship. Tsaka yung filling in din kung ano yung needs ng isang partner. Kasi parang kami ng partner ko, very opposite kami. Yung siya very talkative, friendly, ganyan. Tapos ako yung quiet. Tapos in terms of sa relationship naman, Quiet parang, ka? madaldal lang ngayon. Sabi mo si Che. O hindi. Tahimik na ako Ano nakaupo. naman yan, hands up naman kay Mika, like when you talk to her, she'll really talk to you naman. And talagang like talagang, like really, like parang making the sense. conversation really, naman. Okay. Yeah. Okay. Mahihain lang talaga siya, do. Okay. Yeah, may makikita mo lang ang nakaupo nakikinig ganyan, until may conversation talaga. Pero yes, I think with femme to femme, sometimes it's harder kasi same needs, same and it's also hard to present pag sa other people kasi nag-assume na agad sila na like yung partner mo parang mas mask presenting, siguro siya yung mas dominant ganun. Pero sometimes hindi naman. Kasi I'm more hands-on kunwari sa pag mas maasikaso ako, ganyan. Tapos siya yung mas princess, ganun, yung pagsisilbihan, ganyan. In a good way naman. Tapos, in a different part ng relationship, siya yung mas So, parang it is hard pero balance din siguro. So, sinasabi mo ba na ikaw yung mas dominant? Hindi sa lahat. It depends. Yun lagi yung sagot namin. Talagang it depends. So, talagang siya, like, parang female to female na parang yung understanding, na, I think so. okay. Maybe it's just our relationship that maybe different. Different than from others. Oo. That's true naman. Pero Okay. paano mo nalalaman na what's expected from you dun sa relationship nyo? Kasi diba kunwari sa akin, since ako yung ganito, ako yung nagpo-portray ng sagay, alam ko na dapat mas mababa yung ego ko. Yung most of the time, at least, diba, ako yung dapat mas si Den kasi ako kasi yung mas gusto ko yung kahit inaasikaso ako ganyan, pero in a different way. Pero yung kunwari nag-LQ kami, ako yung unang manunuyo, yung mga ganon. Diba? Sa inyo, paano yun? Communication na talaga. Yung kung ano yung establish namin. Kasi nung bago kami nag-start nung partner ko, parang nag-usap na talaga kami kung ano yung expectation namin sa isa't isa, ganyan. Kung ano yung mabibring namin sa relationship. Or kung hindi man, kung may misunderstanding man kasi in-expect namin. Parang eye-opener din yun na bakit ka nag-expect. Diba? Na may saan yung pinanggagalingan mo, ba't ka nag-expect? Tapos yun na yung learning process din talaga siguro. Yeah, I think it really depends sa mga relationship. Like yung kung paano yun.
Kasi Sa ano siguro din, iba rin if it's other people, syempre maybe it's different how they handle it din naman. I think sa characteristic din ng person. Kasi may mga kakilala din kami na fem to fem din. Pero yung isang partner is more dominant kasi ano, parang gusto nila sila yung may handle or may control ng relationship, sila yung may direction. Ganun. Okay. Well, again, that's good to know. I know. May iba ka pa bang question? Kaya anong expectations nyo sa mga like in terms kasi 'di ba pag butch to femme or to Yeah. ano yung parang expectations kasi parang sa inyo expected na yung more more ano bang tawag doon? Masculine yung i-bring nyo sa relationship, so yung parang Like in what way yung sinasabi mo, like what we're expecting sa fam? kasi like- di ba for straight yung parang lang to Yeah. sa society is yung girl yung magluluto, maglalaba, like house chores. Tapos yung guy yung more on gentleman, ganyan, mag-work, ganun. Yeah. Is it like ganun din ba? Ako ganun din. Parang normal lang din. Normal na straight couple. Siguro kasi culture din. Diba? Since kasi pinoportray mo yung guy sa relationship, parang yun lang din yung nakikita mong at least sa akin kasi nandito pa ako sa Pinas. Yun yung nakikita kong parang picture perfect na nangyayari. Tapos yung si partner ko, siya pa din yung yung parang princess pa din sa sa relationship, yung sinusuyo, yung may topak, ganyan. Pero at the same time, siya din yung nag-aasikaso. Mas masikaso kasi siya. Ewan ko lang din sa isa. Alam mo, I'm starting to realize na baka like half and half pa ako. Ang daming half nun. Ang dami ng half. Kasi sabi Sure ka mo, bang like, tao ka parang- pa doon? Yeah, parang like sa'yo. Baka yung half doon pusa Naging manananggal bigla. Nahati-hati na eh. Sabi mo kasi more traditional ka pa na like yun nga, parang straight couple, right? Sa akin kasi parang I just realized talaga na parang minsan mas ako yung babae kay Zen eh. Like, alam mo yun, mas parang dapat. Pero, ewan ko ba dyan, like, minsan hindi naman talaga ako sinusuyo niyan. Sa kanya, pag nagtampo ako, bala ka dyan. Yung ganun. Parang, like, kung nagtatampo ka, bala ka sa buhay mo, yung ganun. Pagdating naman sa sorry, like, it depends, like, kung sino yung may kasalanan, right? Medyo ma-pride kasi akong tao eh. So, like, hindi, like, yun nga, parang, hindi ako more, na parang yung talagang acting like guy. Siguro I look like a guy, sabihin na natin, like, in a relationship, I'm the one talaga yung nagda-drive ng relationship. Pero when it comes dun sa yung like yung mga inside I think parang ako yung parang mas babae pa ako kay Zen. Parang ganun. And yeah, like we just like I just realized kasi like when I was with Mika and the partner, like parang the partner was like, oh, I'm like that, I'm like, you know, like, what the heck, I'm like the one na yung naglalambing, ako yung the one na alam mo yun, tapos parang ako nga yung babae talaga, na kaya parang, I'm half enough pa eh. I'm half enough na nga, pero na half pa. But yeah. So, I mean, nasagot ba namin yung tanong mo, like, with what to expect sa amin, or how about sa inyo? Like a female, like couple? Yeah, I think, because I was just wanting to know kung, yun nga, yung compared to straight couples, like, are the expectations kind of still the same? Or yung, parang, ano bang tawag dun? Yung role ng butch to fat, Yes. to fab. Okay. Yeah. I think sa kay ulo lang. With me, it depends. It depends, di ba? Sabi ko sa'yo eh. But like, I'm 75, same thing, like straight. Pero 25% nasa fem. Nasa fem Nagkikick in pa expectation. din yung yung hormones mo. Ha?
Oo. Nagkikik pa din. Oo. mas ano pa din. Mas ano pa din yung ganun. Oh, I have a question now then. So, Ano? paano nyo na ano yung ganun, yung feminine side nyo? Or if there is, paano nyo na-express sa partner nyo ganun? Or as a person? Feminine Oh, side. diba? Nag-isip ka. Ay na. Mas mahirap pa to sa tanong nung kay Jan eh. For the next, next podcast, next episode. Feminine side. I think sa akin, ano lang, yung nga, yung 25% lang yun. Yun lang yung like more of like naglalambing. Parang, kasi ano ko kahit like, naman lalaki, di ba naglalambing? yes. Wow. Yeah, pero like not in a public. Paano ka bang maglambing? Yun yung tanong. No, like same, but like not in public kasi. Like, talagang ako when I, I mean like, I lambing din naman in public, pero more in, yung parang, ano kasi like, kapag nasa labas kami, I don't act like, ano yun, parang, yung parang I'm not like so clingy or ganito, ganyan. Yung parang, Mas clingy pa nga ako sa iyo eh. Ganun. huh? Di ba? Yeah. Mas clingy pa ako Yes, sa iyo. mas clingy ka nga in public. That's the thing. So, ano yung sabi mo? Mix? Parang, anong tawag nyo? Less PDA? Baka Yeah, na parang like, alam mo yun, na parang yeah, I'm gonna hold her hand, gano'n, mag-ano kami. Pero like, ano yun, but then, sometimes talagang biglang, yeah, magiging clingy na lang ako. And then, kapag magkasama na kami in private, doon lumalabas yung pagka-feminine ko siguro na ako yung mas naglalambing. Ako yung parang mas parang not really papapansin kasi sometimes she does it too. Pero I think yun lang yung parang more of like, alam mo, lambingin mo naman ako, ganyan, yung mga ganyan. But I think lahat naman ganun eh. Syempre, Yeah, like, I think guys, so. they wanna be like lambing too. Mhm. So, yeah, doon ko lang masasabi yung pagiging feminine. Tsaka siguro pagka inaano ka, dinadalaw ka na ganun. Yan. Ganyan din ako. Yeah, So, yung ito pag naman sa akin. Yes, actually, Sa dalaw. yes, pag Oo, dinadalaw diba? kasi Yun yung sasabihin ko eh. doon parang doon ka nagiging moody. Ay, hindi ako moody. Ako, umiiyak ako. Oh, Parang hindi ba sobrang moody yun? ano ko. Hindi. Kasi sobrang moody, parang barda eh, di ba? Biglang mababarda, biglang Oo, sobrang saya, true. ganyan. Ako kasi parang sobrang emotional ko kapag nandun na ako. Parang siguro yung, di ba tinatanong mo paano ko siya na-out sa partner ko. Iiyak ako sa kanya, tapos parang ramdam na ramdam ko lahat ng nangyayari. Dun ko nalalabas yung pagka lalo na pag may problem, iiyak ako sa kanya lang sobra-sobra, gabi-gabi. Tapos pagka sobrang iyak ko na, saka ko sasabihin, shucks, magkakaroon na ako. Ganon. Kasi, di ba, yung iba kasi talaga yung sa hormones mo pagka magkakaroon, tas yung gusto mo ng matamis, gusto mo ng maalat, sabay-sabay na yun, gusto mo FT ka ng FT. Oo, ganon ako kapag usapang ano na to. Pero guys, hindi talaga kami nagkakaroon. Hindi talaga kami nagkakaroon ni Cheche. Yeah. Pero yeah, sa akin, same lang din na more on that, ano na lang na parang kapag ka alam mong ano ka, ganun. Then, talagang ako like bad trip, ganun. Tapos like, parang sobrang init ng ulo ko, ganun. Like, sa partner ko lang naman. Kaya ko pa rin siya i-control when it comes to other people, ganun. Pero like, pag sa kanya talagang bad trip, yung inis na inis ka, ganun. Like, bad trip ka. So, yeah, yun lang yung sa akin. I think. Kaso, like, like, 4 months ng, joke. Grabe. Oo, so, di ba, I have, like, hypothyroid, so it's not regular. Yun lang naman. May side comment. Sobrang init ng ulo mo. Ha? Sobrang init na ng ulo mo niyan pagka sumingaw. Hindi, same pa din. So, anything else? I think that's it from me. That's good. May gusto ka pa idagdag, Ulo? I'm good. Baka makaisip pa tayo mas mahirap na tanong eh. Well, I think it's okay. Igagas na lang natin si Mika. Pero this time magsusulat na kami. Kala mo ikaw lang prepared ha? I know. This time, alam mo yun, like, i-guess na lang natin siya ulit. Like, alam mo yun, when it comes naman how to handle like a relationship. Maybe, right? And if my questions, yung listeners nyo. Yes, yeah, that's true.
Like since now we got to open up yung like yung fam to fam. And so alam niyo na guys, don't ask sino yung guy Tama. because it's kind of like offensive because that's true. Walang guy in the picture. So yeah, well, thanks Mix kasi that's like a really like a good like eye opener for the listeners, for the viewers, and especially to us. Kasi like, I mean, I know you're not offended but at least hindi ko natanong sa'yo. Natanong ko kay Zen. At least kung natanong mo sa akin, I don't get offended, pero yun nga, Yeah. other, maybe Yeah. members of the LGBT. Anyway, well, again, thanks Mix for your time. It's been a long conversation and it has a lot of lessons and yeah, like experience and a lot of opinions too. Yeah, so guys, if you have any questions or anything that you want to ask Mika, well, ask her personally na lang. And sana you guys learned a lot for today's episode. Again, Mix, maraming salamat sa time mo. Thank you. And again, this is Tre and this is my Ulo friend and my special guest Bini Mika. And we are the